Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalaki, shoutout kay Emily Lamtria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron. Tuwang-tuwa rin si Fumang at iba pa at isa-isa silang nagsaya. 3,000 dahan-dahan mahulog, lahat ng tao kaagad sa paligid. Aaron, ni Ubi, na may sariling lakas, direktang tinalo ang higit sa 100,000 tropa ng Yaoshen Pavilion, at pinangunahan mismo ni Wang Janzi. Haha, ang Diyos ng unang digmaang pandaigdig, kapatid Aaron, napakalakas mo. Kuya Aaron, kunin mo ang tuhod ko. Ang isang grupo ng mga tao ay umuungal ng maingay, at ang kanilang paghanga sa Aaron ay hindi maipahayag. Ngunit ang mga mata ni Aaron ay nakatitig sa isa't isa kasama si Ivory, hindi kailanman humahawak sa iba. Mahirap na trabaho. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Ivory nang tumingin siya kay Aaron. Hindi mahirap. Aaron malumanay ngumiti, pagkatapos ng lahat, para sa gantimpala na ipinangako mo sa akin. Nang marinig ito, natigilan si Ivory at namula. Ha. Bagamat hindi alam ni Fumang kung ano ang reward na ibinigay ni Ivory kay Aaron, agad niyang naintindihan nang makita niya ang pulang mukha ni Ivory. Nang umungol si Fumang, sinundan siya ng isang grupo ng mga tao na sobrang abala. Si Qin Shuang lamang ang tahimik na ibinaba ang kanyang ulo at mukhang nalulungkot. Sa oras na ito, tumingin si Sanyong kina Elder Ursen at Lin Mengsi, tumingin sa isa't isa, tumanggo bilang pagsang-ayon, at lumakad papunta sa Aaron. Pagkatapos, ang apat ay direktang lumuhad sa harap ng Aaron. Anong ginagawa mo? Sumimangot si Aaron. 3,000, pasensya na. Oo, sa simula pa lang ay ginawa na namin iyon sa iyo, ngunit tinulungan mo pa rin kami anuman ang nakaraan. Kung hindi dahil sa iyo, baka masira ang aming nihilismo at mapalitan ni Ye Guocheng. Well, you are our benefactor, pero hindi ka namin dapat tretuhin ng ganyan. Napayuko ang apat na lalaki at labis na nanghihinayang. May ilang luha sa mata ko. Mahirap bitawan ang pagkakamaling nagawa ko. Bumangon ka na, mahinahong sabi ni Aaron. Para kay Sanyong, iniisip lang ni Aaron na bobo sila. Dahil bobo sila, bakit kailangan silang pakialaman ng Aaron? Kita mo, nasabi ko na nga welcome summer para patawarin ka, Aaron ang patatawarin ka, bumangon ka. Nakangiting sabi ni Fumang. Yung ilang mga tao ay tumingin sa isa't isa, at pagkatapos ay tumingin sa Aaron, ito ay dahan-daang tumayo. Bumangon ka na rin. Aaron pag-asa sa lahat ng lumuluhod nihilist alagad paraan. Tumayo din ang alagad ng nihilismo. Walang perpekto. Lahat ng tao nagkakamali. Sana lang ay maipaunawa ko sa iyo na sapat na ang pagtrato sa sino man ng taos puso ng walang kulay na salamin. Kung hindi, kapag ang ibang tao ay naging maunlad, hindi lamang mawawala ang isang bagay na maaaring nakuha mo, ngunit magselos ka pa at malagay ka sa gulo, mahinahong sabi ni Aaron. You are generous and have such awareness. Aaron, kung tutusin, ang basura ay hindi ikaw, kundi kami. 3 walang hanggan mapait na boses tumawa ng paraan. Oo, hanggang ngayon, sa wakas naiintindihan ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng superior at subordinate ay hindi hitsura o kahit na lakas, ngunit ang karakter ng isang tao. Sumang-ayon ang dalawang matanda.
Gaano man katatag ang isang tao, kung hindi maganda ang kanyang ugali, hindi niya makakamit ang malaking tagumpay, lalo pa ang maging mabuting tao. Ganito rin ang Ye Gotcheng at Aaron. Ngayon ay muli nilang tinitingnan ito at gumawa ng desisyon. Tatlong matanda din. Tumanggaw si Sanyong, oo, sa simula, naniwala din kami kay Gotcheng nang hindi sinasadya, kaya't ang aking nihilistikong sekta ay nagkaroon ng kapahamakan ngayon. Dream Night, pumunta ka sa kusina para maghanda ng handaan, ang tagumpay ngayon, magdiwang, bukod pa rito, mayroon akong mahalagang ipahayag. Sabi ni Sanyong, oo, pagkaalis ni Lin Mengsi, magalang na sinabi ni Sanyong sa lahat ng mga tao, nagsumikap kayo para sa aking nihilismo, mangyaring magpahinga sa bulwagan. Sa imbitasyon ni Sanyong, dinala ng Aaron ang mga tao pabalik sa pangunahing bulwagan upang magpahinga, ngunit makalipas ang kalahating oras, naayos na ang piging sa labas ng bulwagan. Sa oras na ito, ang gamot na God Pavilion. Matapos ang pagkatalo sa bundok, agad siyang bumalik sa base camp ng front battlefield ni Abbas Xianling, dahil umatras ang hukbo ng Yaoshen Pavilion at umatras ang pamilya Fuye sa oras. Bumalik si Abbas Xianling sa kampo na pagod ang katawan. Sa labanang ito, ang gamot na God Pavilion mismo ang may kalamangan. Sa kasamaang palad, maraming mga kamay ang inilipat sa kalagitnaan ng araw na ito, na gumawa ng malaking pagbabago sa sitwasyon ng digmaan. Alam ng mga alagad na kulang ang mga tao at hindi sapat ang kanilang tiwala. Sa harap ng mas malakas na pag-atres ng Fuya United Army, si Abbas Xianling ay matapang, ngunit hindi niya kayang lumaban gamit ang apat na kamay. Bilang karagdagan, ang kabilang panig ay mayroon ding maraming mga eksperto na nasangkot, ang labanan na ito ay talagang napakahirap. Gayunpaman, sa kabutihang palad, umatras ang hukbo, na naging dahilan upang sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kanyang taliban ng mga tropa, at ang tagumpay na matagal na niyang inaasam ay malapit na. Pero pagpasok ko pa lang sa account, nakita kong malungkot ang lahat. Ang mukha ni Wang Huanji ay malamig at ang kanyang ulo ay kalahating nakababa. Ang kanyang galit ay mahirap alisin. Nang makitang bumalik si Abbas Xianling, bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, bumalik na si Abbas. Ang hirap. Pagkatapos nito, walang afterword. Kakaiba ang tingin ni Abbas Xianling sa lahat. Sa wakas, malumanay siyang lumapit kay Ye Gotcheng. Anong problema? Hindi bumaba ang nihilism. Sumagot si Ye Gotcheng sa mahinang boses. Nang marinig ito, ang master ay natigilan. Ano? Hindi ba inaatake ang nihilismo? Paano iyon? Ang salitang, pagkabigo, ay halos hindi isinasaalang-alang ni Abbas Xianling. Bagamat labis na nagulat si Abbas Xianling nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Aaron, talagang wala siyang pag-aalinlangan sa resulta ng insidente sa pagdating ni Wang Wanzi at ng hukbo. Pero hindi ko inaasahan na matatalo ako. Paano ito nabigo? Tumingin si Ye Gotcheng kay Wang Yanji. Sa oras na ito, humakbang siya pasulong, Panginoon, ang Aaron ay maaaring magbigay ng tulong sa napakaraming kakaibang hayop. Sa palagay ko ay maaaring may kaugnayan ito sa Death Spirit Forbidden Area ng sekta ng nihilismo. Pagkatapos, sinabi ni Ye Gotcheng kay Wang Wanzi ang lahat tungkol sa gininto ang katawan at muling pagsilang ng hari. Matapos marinig ito, nag-isip si Wang Huanji ng mahabang panahon. Sa ganitong paraan, maaaring kontrolin ng Aaron ang hari ng mga hayop, tama ba? Tumanggaw si Ye Gotcheng. Panginoon, gayunpaman, hindi namin kailangang panghinaan ng loob. Sa katunayan, ang tagumpay ng Aaron ay dahil hindi namin alam ang kanyang paraan at hinahayaan ang lahat na alisin ang kakaibang mga hayop. Sa kabaligtaran, hindi sinasadyang pinahusay nito ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Gayunpaman, iyon ay mga hayop sa kontrata, hanggat ang ating mga tao ay sumisira sa kontrata. May nagmungkahi, tama, marami na tayong napatay at nasugatan ng mga alagad sa pagkakataong ito, ngunit nang mamatay ang mga disipulo, namatay din ang kanyang mga kakaibang hayop. Halos pare-pareho ang natatalo ng lahat, at hanggat sinisira ng mga nabubuhay ang kontrata, lahat ng kakaibang hayop natin sa hanay ng Aaron ay mamamatay, at ang balanse ay tumagilid patungo sa amin. Tumanggaw si Wang Wanzi, okay, agad na umorder na bumaba, lahat ay sisirain ang kanilang kontrata, hayaan ang mga kumontrang kakaibang hayop na sumusunod sa Aaron na mamatay. Oo, mabilis na umatras ang isa sa mga lalaki.
Gaano katagal bago makarating ang mga tao at mga kabayo sa walang hanggang dagat? Itinaas ni Wang Huanji ang kanyang ulo at nagtanong. Sabihin mo sa iyong Panginoon na makakarating ka bukas ng gabi. Ibig sabihin, kailangan nating manatili dito para sa isa pang araw. Sumimangot si Wang Janzi at sinabing, malungkot na lungsod, pinamumunuan mo ang 50,000 disipulo upang bantayan ang paanan ng nihilist na bundok upang pigilan sila sa pag-atake. Si Abbas Sianling ang namumuno sa Taliban na tropa, hinarangan ang dalawang pamilyang Fuya, at huwag magkusa sa pag-atake, hanggang sa dumating ang reinforcements. Upang maiwasang atakihin ng harap at likod, inayos ni Wang Janzi ang kaukulang pagsasaayos ng diskarte sa oras na ito. Oo, pagkatapos ng deployment ng pangkalahatang direksyon, medyo na-relieve si Wang. Bukod dito, Wu Yan, tulungan mo akong mag-imbite ng isang tao. Kasabay nito, iniabot ni Wang ang isang token kay Wu Yan. Nang makita ang mga salita sa token, natigilan si Wu Yan, na sinundan ng murang ngiti, "Yes, Lord." Nang makalabas siya ng tent, tumingin si Wu Yan sa langit at sinabi sa malamig na boses, "Aaron, sa tingin mo ba hindi ka talaga magagapi?" Ang nihilismo sa panahong ito. Nagkaroon ng labis na pananabik. Ang Aaron at ang kanyang partido ay inayos sa pangunahing mesa, at ang mga alagad ng nihilismo ay nag-toast ng Aaron. Si Mingyu, na nakipaglaban sa Aaron Yi, ay pinahahalagahan din ng lahat. Gayunpaman, hindi siya lasing, kaya ang lahat ay kailangang magsabi ng isang salita ng pasasalamat sa kanya pagkatapos igalang ang Aaron. Tatlong magpakailanman makita ang oras ay halos, sa oras na ito ay dahan-daang tumayo, itaas ang kamay, senyales sa lahat na. Tumahimik. Matapos maghintay na may tumahimik, napangiti si Sanyong sa kanyang sarili, tumahimik kayong lahat. May iaanunsyo ako. Dahil doon, awkward na tumingin si Sanyong sa lahat, 100 taon na akong namamahala sa nihilismo. Gusto kong pamunuan ang nihilismo tungo sa kaluwalhatian ng buong katapatan, ngunit limitado ang kakayahan ko. Hindi ko lang nakita si Ye Guocheng bilang isang taksil, ngunit nakinig din ako, sa kanyang paninirang puri, na naging dahilan ng pagkawala ng aking sekta ng Aaron talento. Ito ang kakulangan ko sa kakayahan. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga alagad ng nihilismo. Dahil doon ay napayuko ng malalim si Sanyong. At the same time, it also shows that Sanyong has no ability to lead nihilism. Kaya naman, simula ngayon, opisyal na akong bababa sa pwesto bilang pinuno ng nihilism. With that, nagbigay ng mapait na ngiti si Sanyong. Gayunpaman, ang utos ng pinuno ay inalis ni Ye Guocheng at ng iba pa. Kung kikilalanan mo pa rin ako bilang pinuno, iaanunsyo ko ang susunod na pinuno, okay? Sa utos, nagkatinginan ang lahat. Buhay pa si Sanyong, at likas na sinusuportahan ng mga alagad ang pinuno. Sa susunod na segundo, ang lahat ng mga alagad ay sabay-sabay na sumigaw, mabuti. Mapapangiti si Sanyong. Bueno, iaanunsyo ko ang bagong pinuno ng nihilismo. Ang bagong pinuno ay dapat na around, at siya lamang ang kwalipikadong maging aming bagong pinuno. Hindi totoo yan. Aaron ang pinuno natin. Sino ang kinatatakutan natin sa hinaharap? Hindi tayo natatakot sa mga tao sa gamot na God Pavilion. Oo nga pala, bastardo ako, determinadong sundin ang Aaron. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga alagad. Gayunpaman, kung mas marami sila, mas nahihiya si Sanyong at ilang matatanda. Hanggang ngayon, paano magkakaroon ng mukha ang nihilism na anyayahan si Aaron na maging pinuno ng nihilismo? Gayunpaman, alang-alang sa kinabukasan ng nihilismo, pinag-isipan ito ni Sanyong at ng ilang matatanda at sa wakas ay nakabuo ng isang mas angkop na kandidato. At ang taong ito, hindi lamang may sariling kakayahan, ang pinakamahalagang bagay ay, hahatakin niya ang relasyon sa pagitan ng Aaron at nihilism. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.